Sa videong ito, pag-usapan natin kung ano nga ba ang demerit points at kung paano maiiwasan na makakakuha nito. At sasagutin din natin ang mga katanungan kung mare-reset or mabubura pa ba ang demerit points na meron ka ngayon. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Ano nga ba ang demerit points? Ang demerit points ay mga puntos na naiipon natin every time na nakagawa tayo ng traffic violation o nahuhuli tayo sa isang traffic violation. Kada traffic violation po ay mayroong equivalent na demerit points. Meron pong 1, 3 hanggang 5 demerit points. So dapat gampanan po nating mabuti ang ating responsibilidad bilang isang driver dahil bawat mali na gagawin natin bilang isang driver ay may karapatang parusa o penalty yan. Ang mga traffic violations ay may tatlong classification ng demerit points. Una is yung light violations o hindi masyadong mabigat na paglabag sa batas trapiko. Ito ay may kaakibat lamang na isang demerit point. So ito yung mga traffic violations na may kaakibat na 1 demerit point. So for example dito, driving a motorcycle na may sakayang bata sa public road. So kung first offense pa yan, 1 demerit point. Tapos using cellphone, failure to use seatbelt, hindi paggamit ng helmet ng both driver at pasahero, smoke belching, reckless driving, basta mga first offense na hindi masyadong mabigat guys, not using signal lights, not following the proper lane designation when taking a turn, unsafe towing, basta yun lang yung mga example ng light violation. At kadalasan mga first offense lang, kaya 1 demerit point. At ang sunod ay ang less grave violations. Ito ay may kaakibat naman na 3 demerit points. At kadalasan dito ay mga second offense. Kung kagaya kanina, pagdadrive ng may sakay na bata sa public roads, first offense lang, pero ngayon kung second offense na, automatic na 3 demerit points or less grave violation na yung makukuha ninyo. Paggamit ng cellphone habang nagmamaniho, hindi pagsusuot ng seatbelt, hindi pagsusuot ng helmet ng driver at ng pasahero, automatic pag second offense, less grave violations na po ang makukuha ninyo. Marami pa yan dito sa baba, kagaya ng failure to attach license plate, tampering with license plate. So basahin nyo na lang po yan, hindi ko na po isa-isahin yan. At pangatlo, ang grave violation o mabigat na paglabag sa mga batas trapiko ay may kaakibat na 5 demerit points. So magbibigay tayo ng grave violations na may 5 demerit points. So kung nakikita ninyo, kadalasan dito, third offense na. For example, nagdadrive ka ng may sakay na bata sa public road, paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, hindi pagsuot ng seatbelt, hindi pagsusuot ng helmet ng pasahero or ng driver, tapos smoke belching, reckless driving. Basta mga third offense na ganyan guys, automatic na grave violation yung makukuha ninyo at magkakaroon kaagad kayo ng 5 demerit points. At kahit first offense pa lang guys, basta magkakaroon kayo ng mabigat na violation kagaya ng pagdadrive na under ka sa influence ng alcohol or dangerous drug, automatic pong magkakaroon kayo ng 5 demerit points. At yung driving a motor vehicle while committing a crime, driving an registered motor vehicle, driving without a valid driver's license, not giving way to an overtaking vehicle. So, basta mabibigat na mga violation guys, automatic na 5 demerit points yan. So, ito po yung tatlong classification ng mga traffic violation. At ito yung mga kaakibat nila na demerit points. Light violations ay may kaakibat na 1 demerit point. Less grave violations ay may kaakibat na 3 demerit points. At ang grave violation, ito ay may kaakibat na 5 demerit points. Kung ang driver ay nakakuha ng 5 demerit points, kailangan niya muling sumailalim sa reorientation course. At kung masyado namang ginalingan ang pagpapasaway sa batas trapiko at nakakuha ka ng 10 demerit points, ay kailangan mong kumuha ng reorientation course at kailangan mo ring ipasa ang theoretical examination. At kung nabigo ka na sundin ang mga alituntunin na yan, ay may programa ang LTO para sa iyo. Ito ang intervention program ni Land Transportation Office
kung saan sa loob ng 30 araw o 30 days mula sa huling offense mo ay sususpindihin ang iyong driver's license hanggang makumpleto mo ang reorientation course at theoretical examination. At ngayon, kung ikaw ay nakapagkolekta ng 40 demerit points, ang iyong lisensya ay mariribok at hindi ka na maaring makakuha ng driver's license sa loob ng 2 taon. Yes po, 2 years mula sa araw na nakapagbayad ka na ng fines at penalties. Dapat mo ring tandaan na kung ikaw ay meron pa lamang non-professional driver's license or NPDL holder ka at nagbabalak kang mag-upgrade into professional driver's license or PDL, hinding-hindi mo ito magagawa kung may demerit points ka. Yes po, may tinatawag kasi tayong prohibition period, kung saan ang mga NPDL or non-professional driver's license holder na merong 1 hanggang 2 demerit points ay hindi maaring mag-apply ng professional driver's license sa loob ng 3 buwan mula sa araw ng pagkakaroon mo ng demerit points. At aabot naman sa 6 na buwan ang kailangang hintayin ng mga mayroong 3 hanggang 4 na demerit points bago sila makapag-apply ng professional driver's license. At kung ikaw naman ay nakapag-commit ng mga grave violations tulad na lamang ng driving against the flow of the traffic, illegal overtaking, disregarding traffic sign, dahil sa ikaw ay may 5 or more demerit points, mag-antay ka pa ng 1 taon bago makapag-apply ng professional driver's license. Yan kasi ang panuntunan sa may mga 5 or more demerit points. Ngayon po, kung ang ating demerit points ay mag-accumulate into 40 points dahil sa lagi tayong nahuhuli, automatic pong mariribok ang ating driver's license. Kaya po, kung ang ating driver's license ay may validity na 5 years or may validity na 10 years, within the period of 5 years or 10 years, kailangan po nating hindi mag-accumulate ng 40 demerit points. So ulitin ko, kapag umabot ng 40 o lumampas ng 40, automatic pong mariribok ang ating driver's license. At para naman po sa mga nagtatanong kung marireset pa ba yung demerit points natin at kailan ito pwedeng ma-reset. Ang sagot dyan, yes po, marireset pa po yan. Marireset lang po yan or mabubura kapag nakapag-renew po tayo ulit ng ating lisensya. Sa mga nagtatanong kung paano daw makikita yung demerit points nila. So makikita nyo po yan sa LTO account portal ninyo. So sa mga gustong mag-register guys, may mga video na po akong ginawa kung paano mag-register sa LTMS portal account. So kung nakapag-login na kayo guys, makikita nyo po dito sa homepage ng inyong account, may nakalagay dyan na violation. So i-click nyo na lang po yan. At dito makikita nyo na po kung may demerit points kayo o wala. So kagaya sa akin wala, so wala akong violation. Or kung meron ng violation dati, nabura na kasi nagkapag-renew na ako ng aking driver's license.